second episode, kwentuhan sa mundo ng mga halimaw with MB. So hindi natin patagalin bro. 14 years in the league. Anong sikreto bro para tumagal sa ano? Ako kasi yun yung the day before ako nag-amateur na pumasok ako dito sa mundo ng basketball sa Manila. Ang isip ko na is yung kung paano yung ipahaba yung karir ko sa basketball player. Kasi nga, marami akong nakikitang players na galing dun sa amin, mas magaling pa sa akin. Talent-wise, sobrang talented sila. Yung punan ko naman kasi is hard work lang talaga. Sipag. Yun yung trademark mo bro, no? Yeah, sipag lang talaga. So, the time na pumunta ako rito, sabi ko, pagbalik ko ng Zamboanga, kailangan maganda yung karir ko. Yun yung goal ko talaga. Kasi nga, hindi lang dinadala ko sarili ko. Dinadala ko yung apelido ko na, at saka yung pamilya ko, yung pride. Yung pride ko na nare-represent mo yung pinanggalingan mo. Oo. Kasi nga, marami nang sabing player na pumunta rito, tapos lang bumalik na doon. So, wala na nangyari. Wala nangyari, no? So, ayaw ko maging ganun. So, meron namang players na sa amin na mga successful naman na parang player ng PBA, pero hindi katulad ng sa career ko ngayon, sobrang tagal ko nag-PBA. Ngayon, dekada na, mahigit ng dekada. So, doon pa lang parang success, achievement na para sa akin yun eh. So, masaya na ako, masaya yung mga tao para sa akin. Kasi wala naman ako tinatapakan eh. Kahit babalik tayo sa Zamboanga, yung tao doon, ano nang sinasabi, Mark Baroka. Kung ano ako dati, kahit matagal ako hindi nakakauwi doon, masaya pa rin sa akin. Same pa rin. Kasi yung approach ko sa kanila, kung ano yung start ko. So parang ganun pa rin. Kaya kung may time nga parang sabi nga, tinatanungan lang ako doon pagtapos mo basketball, pwede ka na tumakbo dito. Pero bro, may plano ka pagka if ever. Balang araw pa naman, di pa ngayon. Oo, di ko naman close door yung mga kahit bagay. Yung sinasabi. Ngayon kasi wala akong time talaga sa mga ganyan. Kasi sobrang busy. Ang hindi alam bro nung mga karamihan, akala nila pag naglalaro lang tayo, akala nila basketball lang. Mga hindi nila alam, akala nila laro-laro ka lang, 2 hours ka lang sa isang araw. Hindi nila alam yung ginagawa natin. Yung ginagawa natin preparation, di ba? Yun yung pinaka-crucial dun eh. Oo. Kasi dun yung gumagaling yung player. Hindi naman sa practice lang. Kasi sa practice, 2 hours lang lahat kayo eh. Parang pare-pareho na kayong oras. Pero sa preparation, makita mo naman yung extra. Doon lumalabas yung character ng isang player eh. Doon yung nag-iiba eh. Kasi lahat ng player, pag nasa pro na, pare-pareho na yung magagaling. Pare-pareho. Offense, defense, magaling. Tapos, nagsiseparate sa'yo yung mga ginagawa mo ng walang nakatingin. Yun nga. Yung behind the scene. Behind the scene, no? Ang hindi nila alam, bro, pinakamahirap sa pagpapakondisyon is yung nutrition, yung pagkain. Sobrang hirap niyan. Minsan, gusto mong kumain. Pero parang iniiwasan mo. Iniiwasan mo, ang hirap nun eh. Kasi babalik sa'yo eh. Pag ginawa mo yun, pag pinabaya mo sarili, masarap kumain. Especially na nagpapakondisyon ka. Gutom ka nun, no? Gutom na gutom yung muscle mo eh. Pag mga ganyang nagpapakondisyon ka, bro, ano yung mga favorite mong mga pagkain? Chicken, protein talaga, sabaw, tapos isda, tapos brown rice yun lang. Lagi sabaw talaga. Recovery talaga. Sikreto rin talaga yan, bro. Lagi ako lang. Kaya minsan, yung wife ko sabi, pag chicken, sabi niya, chicken na naman, lagi chicken, parang sawang-sawa na. So yun parang, sabi ng asawa ko na, baka mamaya magkakaon na tayo, magkaka-skin allergy na niya kasi nga, puro chicken. Siyempre nasanay na rin sila ngayon kasi nga, dati, nung start pa lang kami magkasama kasi chicken, gusto ko talaga chicken. Tapos lately, kasi nga, nagkakaedad ako, yung chicken, parang tinatransition ko sa papuntang sa fish, sa bawo, yan na lang ginagawa ko kasi nga, nagpapalin kasi ako ng katawan. Importante talaga. Pero maliban bro, sige, kondisyon, yung workout, pagkain. Isa rin sa sekreto bro, syempre hindi rin natin matatanggi yung mga partner natin. Syempre. Kasi parang ito rin yung bubuo o sisira sa'yo eh. Yun. Diba? Pag yung partner mo parang... Gano'n ka crucial bro? Gano'n ka crucial or gano'n ka importante? Yung support system mo, yung family mo, especially yung partner mo. Yung partner mo, especially yung wife mo. Kasi nga, yan talaga yung... Number one na iintindi sa'yo talaga. Bread and butter mo talaga na alam mo yun na... Pag hindi masaya yan, hindi ka rin masaya. May sabi nga, di ba? Happy wife, happy life, di ba? So, yun yung parang wala ka talaga. Yun talaga eh. So, kailangan mo i-balance talaga yung... Dati kasi ako... Stress ka na bro sa basketball. Pag-uwi mo, meron ka pa stress. Mahirap na yun. Parang yung burden ng heart mo, parang pagdala mo, bigat-bigat eh. Kasi hindi ka na makatulog. Wala ka ng peace. So, at least, pag yung bahay talaga, sobrang importante. Kaya hindi ako naniwala nung sabi tao na parang pag nag-aaway ka ng asawa niyo, ay tulog mo lang yan.
natutulog ka nga. Hindi ka naman katulog na iba yung natulog ka na mahimbing, na alam mo yung malalim ng tulog mo kaysa natutulog ka parang natulog ka lang, pumikit ka nga. Pero yung isip mo, pag natulog ka, naglalaro na parang may nagagalit sa iyo, naiinis sa iyo, nagtatampo sa iyo. Mahirap 'yun. Mahirap, diba? Pero balikan natin bro, 14 years in the league. Kung mahirap makapasok bro sa PBA, napakahirap tumagal sa PBA. Kasi every year may pumapasok yan bro. 'Di ba? And ano pa ngayon bro? Pag pumapasok, alam mo yan bro, pag pumapasok karamihan palagi guards eh. Diba? Guards. Talaga. Karami kasi parang sobrang daming guards yung sa atin dito eh, di ba? Parang kulang yung team sa PBA eh. Pag sabihin mo gano'n, parang kulang. Parang kailangan, sana, magdadagdag pa sila commissioner, yung mga board director na, yung mga board natin na parang, alam mo yung, yung mga board governor natin na, sila na naman yun. Pero sa team kayo, parang kulang kasi sobrang dami talagang sobrang dami, no? Pero yun talaga, parang, yung competition talaga, akala mo. So pag nasa PBA ka bro, talagang salang-sala na yan bro. Oo, parang yun na yun eh. Kasi yung iba sinasabi, Pabor. Ano lang to, may politika kasi. Hindi ako naniniwala sa politika. Hindi basta-basta politika. Hindi basta-basta politika. Hindi basta-basta politika. Sobrang salang-sala yan. Pag nandiyan ka, worth it ka talaga na nandiyan ka. Kumbaga, parang ito talaga yung solid sa solid. Ito talaga yung liga natin. Nung bago ka sa PBA, alam naman ng lahat yan kung paano ka mag-pressure. Full court pressure yung bro. Hindi nakakatingin ng diretso sa iyo, bro. Harap-harapan. Hindi nakakatingin ng diretso sa iyo, bro, yung point guard eh. Laging nakatalikod eh. Kasi pressure, 'di ba, all the way. Yun yung walang gumagawa masyado nung dati. Sa ano ko lang naman, personal opinion ko. Pag medyo undersized ka, kailangan problema ka sa kabilang team. Kailangan po problema kasi kung medyo ano ka lang. Kung maliit ka tapos atakihin ka nila eh. Ikaw magiging weakest link nila eh. Ikaw ang point of attack nun, bro. So, ikaw yung So, ako naman, ang isip ko naman, maliit ako. Pero, ang isipin ko, problema sa akin sa pagbaba ng bola. Yun yung isip ko talaga. Pero kahit maliit ka, bro, pinoproblema ka, bro, sa depensa kasi pinupostihan mo yung mga point guard eh. Ilan lang, bro, yung point guard na pumuposte eh. Siyempre, isa ka na doon. Siguro nakakita ko lang yung mga ibang players dati na alam mo yung mga experience, nakakalaban ko, mismatch, yung mga ganun. Nakita ko rin yun kasi siyempre, alam mo yun, parang hindi na ako nagyayabang. Parang alam ko sarili ko na kaya ko eh. Physical. Kaya kong bakbakin kung gusto ko postehan yung guard eh. Parang parang kursunada ko talaga eh. Kaya sabihin mo maliit ako, kahit sabihin mo singlaki ko, pag gusto ko talaga, gustuhin ko talaga. Tsaka paglaban mo doon, bro, kondisyon ako. Yun nga, kasi nagbubuhat ako. Hindi ka nagpapahiga eh, di ba? Yun yung kan ko eh. Yun yung parang tinetest ko yung sarili ko eh. Alam ko naman pag hindi ko kaya eh, hindi ko pupostihan yan eh. Tama. Gagawin ko, dadaling sa ball screen yan, pagurin ko doon. So pag makita ko talaga yung magalan. So yun yung goal ko talaga as a point guard. Kasi pagpunta ko talaga dito, yan na talaga yung laro ko eh. Wala na galing Sambuanga, kasi track and field ako. Track and field ko pala nagsimula, bro. Miler ako eh. Di lang yung sprinter. Paano yung miler, bro? Mahabaan? Mahabaan, layuan. Yung parang marathon, gano'n. So yun yung first sports mo sa ano? Tapos paano anong year ka, bro, nag-start na maglaro? Elementary, since grade 3. Nag-basketball ka na? Hindi ako nag-basketball. So ibig sabihin yun ng sports mo lang talaga. Pero magandang foundation din yun, bro. Kasi ganda ganun ng mabibuild ka agad yung ano mo nun. Yung legs mo, yung ano mo, di ba? Yung legs mo. Especially yung legs. Legs talaga. Tapos, so yun ang first sports mo, bro. Tapos kailan ka nag-start mag-basketball? Sino nag-introduce sa'yo? Yung track and field ko, parang nakita ko lang. Kasi nga, dati kasi mahilig ako sports sa probinsya. Nag-aaral lang ako eh. Tapos nakita ko daming sports kasi parang may intramurals. Nakita mo sa school, di ba? Ang daming sports, di ba? Masaya yun eh. Pag may intramurals ng dati. Dati nga, bro, hindi ko naman sa inaano, pero dati ka tayo, kahit walang bayad, bro, nasali tayo sa ano eh. Kaya na, kahit ano lang. Di ba? Actually, para makatakas nga lang sa subject eh. Para makatakas lang sa subject eh. Sasali ka ng intrams, di ba? Di ba? Kasi parang ayaw mo na pumasok. Parang, masarap doon sa labas ah. Masarap. Parang sa labas ah. Pag elementary, nakakulong sa classroom. Tapos nakita ko yung masarap tingnan kasi alam mo na elementary, public kami dati, di ba? Parang yung school pinapalibutan kasi nasa gitna ka lang. Parang isip mo, parang titingnan ka na lahat ng tao nandoon. Ano ka sa mainit, naglalaro. So parang dati pa lang, bro, sanay ka na rin na ano. Yun talaga. May competition na rin talaga. Sanay ka na rin ng may competition yung sa ano. Nag-start ako. Lahat yun nilaruan ko eh.
naghanap ako, hindi ko kasi alam eh. Kasi alam ko alam ko mag-baseball, alam ko dati kasi bro, ganyan eh, di ba? Kung ano lang yung, siyempre gusto mo lagi ka lang nandoon eh. Kung ano yung available. Maglalaro ka, di ba? Kung ano nakita mo makalaro. Ano yung pwede, di ba? Mga preso, halaro, di ba? Kasi maglalaro kang ganyan. Parang makita mo talaga na parang gusto mong sumali sa mga, parang naglalaro lang kayo. Pero so, sinali ko lahat. So, naghanap ako ng, saan ako? Nag-baseball ako. Tinamaan ako ng bat sa ulo. Catcher ako eh. Tinamaan ka ng bat. Nahampas ka. Buti may helmet naman kayo. May helmet ako. So, pagpalo, catcher ako. Pagpalo ganun, tumama. Nung tumatakbo na yung tao, hinagis yung... hinagis yung, tinamaan ako rito. Mabuti, walang... Pero hindi naman malala yung ano. Hindi naman. So, sabi ko, masakit to. Sabi ko, ayoko nito. Ayaw ko para change sports tayo. Sali ako, football naman, soccer. Tinakil ako. Sobrang bilis ko, tinakil ako. Pwede palang ganun. Pisikalan. Pisikalan din yung ganun, no? Sub-sub ako. Sabi ko, sub-sub mukha ko. Doon sa ulan-ulan pa yun, sa putikan na eh. Putikan? Sabi ko, hindi pwede to. Sabi ko, pilayan na rito. So, nung time na sabi ko, nakita ko may track and field. Gulong nun, habulan ha. Yung diretso na takbuhan. Tryout kayo. Alam mo yung tryout? Hindi man katulad tryout. Siguro dito yung track and field na parang ilan-ilan. Sa amin, isang sa plaza namin, habang plaza eh. Lahat kami nakaganon. Takbuhan pa na, paunahan. Kasi nung mauna, pwede na. Pwede na. 1 to 10 eh. Yung kukunin eh. Tapos yung 10 pipiliin ulit, sasalain ulit. Sasalain ulit. Ang dami namin eh. Nakapunta ako sa mabuti nga, panghuli, nakasali pa ako sa panghuling linya. So, tumitingin ako. Nung una, tumatakbo. Sali ako dito, sali lang din ako. Ma'am, sali ako nga. Di na nalo ako, 3rd place ako. Tuwang-tuwa ako, nakasali ako. Sabi ko, pwede na to. Parang ito, walang pisika, walang banggaan ba. Takbuhan lang talaga. Takbuhan lang, no? Palakasan ng resistensya. So, yun yung time na parang, titingnan. Di ko alam kung ano pa yung, may event kasi yan, di ba? 100, marami. 200, gano'n. Hindi, yung speed ko kasi parang kulang doon May mga long jump meron yun. Lahat nga. Tinry ko lahat yun, pero parang hindi ako doon eh. Hindi naman, di ba, athletic. Hindi na ako gano'n. Tapos, hindi na ako yung sobrang bilis. Mabilis ako sa basketball, pero iba yung track and field eh. So nakita ko parang, nag-change ako, parang tumakbo ako doon sa mga, nag-start ako sa 800, tapos sa 1.5. Yung nag-start ako noon, parang ang taas ng resistensya ko kasi nga, nag-swimming kasi ako, may ko So swimming din, pati swimming. Malapit ba kayo sa dagat? Dagat talaga, dagat. Pero dun sa inyo bro, ilang kayong magkakapatid? 5 kami, ako yung bunso. Pero ikaw lang lalaki? Oo, puro babae lahat. Pero yung mga ate mo ba nag-e-sport din bro? Hindi. Hindi. Ikaw lang yung active sa active lang. Yung tatay ko, mahilig sa basketball. Sinasama niya ako dati, naalala ko dahil sinasama niya. Hindi patay ng tatay ko. So, isama niya ako. Kaya, nung napangasawa yung ate ko ng panganay namin, napangasawa nung magaling mag-basketball sa amin. Player. So, doon yung nag-introduce sa'yo bro ng yung basketball. So, parang nakikita ko ng basketball. Pero di ko ano yung basketball na yun. Pero nakikita ko masaya, daming tao. Nanonood lang ako. Dinadala akong tatay dito. Sinalagay ko sa taas. Dito sa may taas. Kasi daming tao, di ko nakapanood eh. Siyempre, lagay niya ako di pa nakapanood. Late ko eh. So, doon nakita ko na, basketball pala, basketball. Ayun sinasabing basketball sa Mindanao. Ayun. Hindi yung basketball. Basketball sa Mindanao. Ayan talaga, galing talaga Mindanao to. Sambuanga, galing Mindanao. Kaya... So, yun yung parang nag-introduce sa akin ng basketball. So, nag-track and field ako. Nagbabasketball na rin ako. Kasi nung start ng grade 7 years old ako, nagbabasketball na ako. Pero basketball lang. Dyan lang. Sa inyo lang. Sa amin lang. Papaalang. Pero yung basketball dun sa inyo bro, sinasabi nila kasi marami yan sa social media ngayon, di ba? Alam mo naman yun, basketball sa Mindanao. Nakikita mo yung mga video, di ba? Yung parang wrestling na eh. Ganon din ba yung mga ano dun bro? Physical talaga sobra? Merong basketball na ganon, pero hindi sa amin. May nakita kong ganon ng basketball na grabe, no? Parang wrestling talaga, wrestling. Tapos talagang ano bro, lupa yung ano, di ba? Ganon, doon ako nag-start, yung mga ganon. Yung lupa? Yung basketball ring namin, nilalagay lang, sinasabit lang namin sa puno. Tapos, yan, pukpok lang. Tapos, yan, okay na yan. Pag sa may puno ng ano, pag tumira ka, may kasamang nyug yung puno. May kasamang nyug na lalaglag wala yun. Naman. Wala. Pag ginagawa niyo ganun, tatanggalin niyo yung mahulugan ganun. So, yun yung parang nakita namin noong time na from there, track and field, elementary. Pero,
kinakasama ko na yung, pag track and field ko, kasama ko na yung basketball. Pero yung basketball kasi, parang alam mo yun, pag uwi mo ng bahay, hindi naman track and field, wala naman track and field sa bahay. So makita mo yung kakalaro mo na yung basketball. Basketball, no? So uwi, sa palit, damit, basketball, kagad. Buti bro, hindi mo naisipan gymnast. May gold sana ulit tayo, maliban kaya. Malay, may gold tayo. Nakita mo naman yung mga sa probinsya, mayroong ganun, di ba? Marami yun, no? Yung mga ganun. Pero hindi mo masok yung gymnast. Hindi mo masok. So yun yung... parang, nakita ko yung premium, nakita ko yung reward bro, parang gusto ko na mag-gymnast. Kaya nga eh. Nung nakita ko nga, parang, iba na yung sinuot ko pagka sa practice. Iba na, sabi ko sa mga kasama ko, nag-wits ako, pang gymnastic tong suot ko eh. Pero dun sa inyo bro, dun sa, syempre nung naglalaro ka niyan bro, dahil mong sports na ano, yung napapansin ko ngayon bro, dati hindi naman sobra yung support nung sa grassroots. Yes. Hindi naman, ako kasi nanggaling din ako sa hindi rin naman talaga, compared ngayon ngayon talaga parang grabe na bro yung support nung sa mga batang athlete ngayon. Talagang nakikita mo, may mga scout na talagang nagpupunta dun sa, di ba? Tapos, yung local, yung mga LGU, bro, talagang sinusuportahan na. Especially, bro, yung kita mo yung program, bro, ni isa sa pinaka nakita kong successful, bro, na program, yung sa mga grassroots talent, yung sa local, nila, bro, Pampanga, bro. Grabe yung produkto, bro, nung Pampanga. Sobrang dami nilang... Nakita mo naman yun sila... produktong gagaling. Si Governor Pineda, di ba? Yung mga... Grabe siya sumuporta, di ba? Sila Ian, sila Calvin. Nakita mo grabe yung mga produkto, di ba? Makita mo talaga, quality talaga. Alam mo yung, nandun talaga yung... Pag sinuportahan lang din talaga. Kahit sino naman siguro, kung suportahan lang talaga yung may programa. May programa. Dahil meron din yung mga ibang sa probinsya yung mga ganyan. No, yun yung siguro maganda kung may mga ganun din. Ang daming magagaling bro sa no? Yung sa mga probinsya. Hindi na pupuntahan ng hindi mga lang scout. napupuntahan lang ng nakikita scout. na sila siguro ng break ba? So katulad sa akin, di ba? Hindi mo na mapupunta, di ko na alam mapupunta pa ako dito kasi wala namang kilala dito eh. Pero ang kagandahan ngayon bro is may social media. Pwede mong kung may magaling talaga sumisikat, madali na. Sa mga vlogger sa mga vlogger din. Di ba, pinopost na ngayon yung vlogger, ito. Kita mo, okay pala itong bata na to, no? So kita mo yung mga mobs, di ba? Oo, yan, yung mga... sila Kit, di ba? Ngayon si Kit, nasa PBA na. Nasa PBA na si Kit. Teammate mo si Kit. Pero paano yun bro? Di ba, yun nga, nandoon ka sa Mindanao niyan. Ang layo nun bro. Paano ka bro napunta sa FEU? Yun nga eh. Sobrang blessed lang talaga, alam mo yun. So yung high school bro, wala high school. Wala kang basketball team. Grabe, nakakakuha talaga yung career ko ng basketball. Kasi nga, akala ko hindi ko maging varsity talaga eh. So talagang hindi mo ina-expect na magiging ka bro? Kasi nga, track and field talaga ako eh. So kasi yung elementary, 4th year ako, talaga, track and field talaga. Track and field lang. Pero alam ng mga tao doon, mga varsity doon na magaling ka rin. Magaling ako mag-basketball. Hindi naman sila mananalo sa akin eh. Pero nakikita ko kasi, meron kasing competition, di ba? Yung parang division meet, pupunta ka sa city, maglalaro ka. Pagdating sa city, ililiit namin, singlaki lang kami lahat. Tapos sa city, lalaki ng mga players, akalaban mo. So, maglalaro ka na lang game, uwi ka na. So, hindi ka na mapuntang regional meet. Pero lamang kayo doon bro, pag tanghaling tapat yung laro. Pagudan nyo bro, pagudan nyo. Sa mga solar boys, di ba? Pero lahat ng player ganun din eh. Di ba ganun dati, mga palarong pambansa, di ba? Oo, ganun talaga eh. Tanghalin tapat. Pagtapos ng 12, pahinga lang. 2 o'clock, mag-start na. Sobrang tirik ng araw. Yun yung chance mo dati bro na pag nakalaro ka sa mga palarong pambansa eh, no? Yeah. Yun dati, yun lang yung chance mo na ma-scout eh. Ngayon, iba na ngayon. Ngayon, hindi na. Kahit sa yung barangay ka lang, makita ka sa social media, nandiyan na. From there, naglalaro ako mga ligang labas. Yung katulad din ng barangay. Wala akong experience inter-barangay nga eh. Inter-barangay. Ang nalalaro ko, pro 3x3 lang, paapaa lang. Tatlo-tatluan yan lang experience ko. Sabi ko na nung time ko, gusto ko na mag-basketball ng varsity talaga. Varsity na talaga. Focus na talaga doon. First year college. First year college. So doon ka muna naglaro sa Zamboanga? Oo, Zamboanga first year college. So, ang mga katawan nun, ayaw na nanay ko mag-basketball talaga ako. Hinahabol ako ng nanay ko lagi pag naglo-basketball. Bakit ayaw niya bro? Kasi nga mga tito ko napipilayan. Ayaw niya. Parang siyempre pinoprotekta ka. Oo, takot siya. O pag naglalaro ako, hinahabol ako ng nanay ko. Nakakatawa. Pinagbabawalan ka. Oo. May 2-4 nanay ko. Pinapalo ka dito. Lalaro postahan. Magugulat ka. Hindi, ang pangasasakin ng mga kalaro ko,
pag hindi na ako ma-stop, sisigaw. Sisigaw, dyan na. Ayan na nanay mo. Minsan makita ko. Yung pala yung stopper mo dun, bro. Yun yung makakastop sa'yo. Napopobia ako minsan, napapatalikod ako gano'n, no? Napapalingon sa likod, eh. Yun yung makakastop pala sa'yo, bro. Kasi nga, dati, gano'n na, papalutuin ako ni nanay. Minsan nahihilaw yung pagkain, yung kanin. Parang sa school kasi, minsan gagayin ko na, lutuin ka na gano'n. Alam mo yung, di ba, siga-siga, yung kan lang yung makahoy, di ba? Tansyahin mo na yun, di ba? Pag makita mo, tansyahin mo lang yun, eh. Igil-gil mo na yung mga apoy, di ba? Para hindi masunog. Pwede mo na iwan yan. Nahihilaw kasi walang bantay, eh. Nahihilaw. Tansya, hilaw pala. Sa palo susunduin mo. Palo ako. Naging lugaw yung bro. Lugaw. Matigas. Bigas pa. Kulang sa kulo. So yun yung time. So from there, sabi ng nanay ko, nag-usap talaga kami after. Kasi gusto ko mag-basketball. May condition sa akin. Sabi niya, gusto ko mag-basketball. Sayang ka muna. Pagmihilaw yung pagkain. Ayusin mo sayang mo. Mark, punta ka kasi alam niya, maloko ako sa school, eh. Punta ka sa magandang school. So, mayroon kami school na parang UP doon sa amin. Pero scholarship yun, may libreng scholarship yun. May libreng scholarship. So, pero gusto niya yung school na yun. Parang UP nga, parang sa government nga na kanta. Pumunta ako, nag-tryout ako. Nag-tryout ako, bro. Diyos ko. Paano yung kamusta yung tryout? Ha? Kamusta yung tryout doon? Pinadribble ako sa gilid. 3 araw. 3 araw, dribble lang sa gilid? Tryout na yun? Balik ako doon. Nag-5-on-5. Parang yan kami. Wala nangyari. Ganun ka lang? Wala nangyari. Mag-enrollment na. Wala akong magagawa. Sabi ko, patay. Sabi ko, saan ako nito? Hindi ka mo nabigyan ng pagkakataon na ano? Wala. Hindi talaga. Hindi ka nabigyan ng chance na makapaglaro? Oo nga, bad trip talaga ako. Di paano yun? Napunta ka sa ibang school? May mga entrance exam pa yun. Kukuha ka pa, di ba? So, wala akong ginawang entrance exam. Kundi gusto ko lang yung school na yun. Gusto ko sa nanay ko doon, eh. Siyempre, yun yung gusto ng nanay ko. Siyempre, gusto ko lang mag-basketball doon. Na rin din. Kasi nga, parang hindi mag-guide nanay ko. Sabi ko, wala akong magagawa rito. Tapos, gusto ng nanay ko, scholar ako. Kasi nga, from grade 3 ako hanggang high school ako. Scholar ako, eh. Scholar? Nasanay nanay ko, eh. Hindi, malaking bagay din kasi yung bro. Pero kinukuha ko na ang track and field doon sa school na yun. Sa Wimso na yun. First year. Ayoko na nagsawa na kasi yun. Parang dumating na ako na sawa na ako mag-track and field. Para gusto ko na talaga siguro mag-basketball. Team sports naman, no? Oo. So, from there, nakita ko na parang, yung mga batch ko pa dati, batch ko talaga, sila Lingganay, sila Bandaing, yung mga, alam mo yung mga PBA player talaga na nito na sa Manila na rin. So, sa UE na sila, yung mga ganun. So, from there na, sabi ko, ang hirap naman talaga ng basketball pala dito. Pa-try out nga, nag-dribble ko sa gilid 3 araw. Ano ka lang, 3 araw, ganun, araw-araw, ganun. Puro hindi ka nabibigyan ng ang dami namin sa gilid. Di, paano kayo pinili nun, bro? Paano nangyari doon? Wala. Kasi mag-pull na pala yung lineup nila. Mayroon pang nakalagay pang tryout daw. Sabi ko, anong gagawin ko? Di paano napunta ka sa ibang school? Ito na nangyari nga, nakakatawa nga eh. Walang entrance exam. Criminology, bro. Criminology ako. Doon na pumasok. Police? Oo. Yun. Sorry lang ako sa nanay ko. Baka makita ng nanay ko. Doon ako na parang... Pero, ibig sabihin, hindi pala alam bro ng nanay ko. Nag-confess ako sa nanay ko. Baka pag yung mga viewers natin na sinungaling pala to si Mark. Nagsinungaling sa nanay. Nagawa ko lang kasi talaga yun. Kasi nga, nadaan ako doon parang time na napagitna ako eh. Na parang di ko na alam na anong gagawin ko. Kasi bata lang ako eh. So, di ako gusto maglaro ng basketball. Pero ang gusto na nanay ko sa school na yun, yung Wimso na yun. Pero di ako makapunta kasi nga tryout, wala nga. Di ako nakapaglaro ng basketball yun. Nag-dribble ako sa gilid eh. Tapos, pumunta ako sa school na yun, yung UZ na yun, yung University of Zamboanga. Sanay nanay ko, walang-wala naman talaga kami. Sanay ng nanay ko sa scholar eh. So, gumawa ko ng paraan, bro. Para makabayad ng tuition? Oo. So, yung school nun, parang 2 weeks pa yun. 2 weeks, may 2 weeks pa. Nagbayad ako ng partial. Ano ko, 1-2 yun eh. 1-2. Nagbayad ako 1-2 para makapag-enroll lang ako. Para kasi after 2 weeks, magbayad ka ng kalahati nun para makapasok ka. So, ginawa ako, bro. Nagligang labas ako. Ligang labas ako. Pero sa city, sa labas ng city. Maganda na rin bigay. Mas maganda. Malit lang. Maliit pa dati, maliit pa. Oo, kasi hindi ako import. Hindi ako import kasi local. Naglalaro ko pa sa local. Dati pa kasi. Pero ngayon bro, pag Mark Barroco, pag maglalaro sa Ligan Labas, magkano na yung ano niya bro? Pwede na pang bigas. Pambiling bigas. Baka pati kalabaw bro, kaya nang bilhin yung isang laro niya. So, yung time na yun, parang 1.5 per game. 1.5. 1.5, oo. Pero malaki na yung dati bro. Oo.
Oo, katulad ng may mga import talaga, laki ng mga bayad ng import eh. So, naglaro ako doon. Doon na nag-start yung career ko, parang, ay, masarap pa na maglaro, may mga pera ng ganito. So, yun yung first na liga ko. Okay. First na liga ko, naglalaro na ako doon sa labas ng Zamboanga. Sa mga larong labas. Iba yung experience bro na makukuha mo sa ano sa mga ligan labas eh. Oo, kasi nakakalaban ko doon sila, Peter Naron, yung mga PBA. Sa mga professional. Oo, si A.K. Chavez. So may yung gulang bro na di-develop maliban sa skills, na yung gulang yung pinaka makukuha mo doon sa mga ligan labas, no? Yes, oo. Nakalaban ko nga dati PCU, finals. Sila Bubelga, yung PCU nila, yung school nila, yung sila Jason Castro. Finals kami. Nakalaban ko yun, nakita ko sila doon, nakalaban namin sila. Nagpunta pa sila sa Zamboanga? Oo, kasi malaki yung pot money, parang 500,000. So doon kayo first time na naglaban ni Jason? Oo, nakita. Ang bilis yun, di man ako di nga naisip ni Jason, nandun na pala ako noon eh. Kasi nga, sobrang payat ko, liit ko. Alit ko lang kasi dati, parang 5'5 lang ako, 5'6 lang. Tumangkad ka, naging 5'7. Dito, tumangkad pa ako dito, naging 5'10 pa ako. Wala kasi trabaho eh. Wala nang trabaho. So yung parang nakita ko na parang, okay pala to, dito, ganito. So naglaro na ako, nag-aaral ko, naglalaro ako ng ganun. Napasarap na, okay pala to. Kaya nakita ko yung parang, from first year ko, nag-try out ako, wala rin bro. Hindi ka pa rin nakuha? Hindi pa rin nakuha. Bakit? Kompleto na line-up. Late ka na pala. Late na. Tapos, second year ko. So, pinambabayad mo bro ng buong first year mo, galing lang sa larong labas? Oo, yun lang. Hindi alam ng... Nanay ko. Sabi ko na, scholar ako. Sinabi ko lang, scholar ako. Pero hindi ka pala scholar? Oo, hindi ako scholar. So, parang grabe, no? Tapos, nung second year ko, ganun din. Same lang. Nag-try out ako. Nag-classmate ako nung varsity, parang captain ball ng school na yun. Yun, si Kambal, Sebastian, yan. Yun talaga yung kaibigan talaga. So, yun yung tumulong sa'yo, bro, na... Oo, sabi niya, mag-try out ka. Mag-try out ka. Tapos, nakita niya kasi ako, nung naglaro kami, kasi yung may pera ako eh. May pera ako. Dahil sa Panalay. Oo, Panalay. So, ang ginawa ko, di ko sinasabi na nagbabasketball ako. Varsity yung mga classmate ko, criminology, mga varsity din eh. Mga maloko rin eh. So, yun pala yung course mo dati, bro? Criminology. Kung hindi ka criminal. Pulis ka pala sana, bro. Criminal ka. Joke lang. Pulis ka pala sana, bro. So, yun yung nangyayari nun. Nakita ko sila. Tungtuwa sila sa akin. Ganun, uy. Tawag na sa akin, Ben Wallace. Ben Wallace? Sobrang itim. Lalo pag malapit ka sa dagat, iba kasi yung... ligo ka lang dagat eh. Ligo ka lang dagat. Mangingitim ka talaga dun eh. So yung time na yun, parang naglaro. Tapos nakita nila, marunong ka ma-basketball? Sabi ko, hindi. Tapos gusto ko manood ng game namin. Nanood ako sa game nila, bro. Tuwang-tuwa ako sa game nila. Tambak lang naman sila lagi doon sa Kanalinggana eh. Kasi nalalaro din, ganda na school nila. Yung sila RR Garcia, ganda na school nila eh. So nakita ko parang, wala pala to sa mga malakas. Yung mga maliit, kayang-kaya nila. Kaya nila, pero pag yung malakasan na. Tapos, doon ako na-discover nila na parang, naglaro kami 5. Pustahan. Tapos yung pera ko pinupusta. Wala silang pera, konti lang. Pusta ko, 500 gano'n. Italo kami 2 beses. Ang laki na ng talo ko, mga 1,000 mahigit na talo ko eh. Sabi ko gano'n. Kaya isip ko, kayang-kaya ko naman to takbuhan tong mga to eh. Sabi ko, doble yan, doble. Last game kami, doble. Siyempre, tuwang-tuwa rin kabila na parang... kaya nila pugo eh. Okay yun, sige. Doble. Sabi ko, maglalaro ako ha. Sabi pa uy, ba't ka maglalaro? Sabi nung kaibigan ko, ba't ka maglalaro? Gusto ko maglaro eh. Ikaw pumupusta ako eh. Pera ko yan eh. O sige, laro ka ha. Pero alati ka lang ha. Sige, paglaro ko dyan, sabi ko, dinala ko yung bola, rat-rat ako ng rat-rat. Gangkarot na. Sabi niya pa sa akin, akala ko ba di ka marunong mag-basketball? Panay steal ko eh. Sabi ko tumakbo eh, steal ko ng steal. So, parang sabi niya, pambira ka, niloloko ko, meron ka palang tinatago sa amin. So, yung tinawagan niya, yung coach niya. Inirecommend ka? Inirecommend niya ako na may player pupunta dyan, sobrang galing, gano'n. Sabi niya, ang bilis, sabi gano'n. Sabi niya, kaya natin yung kanyan, coach, punta mo ito bukas. Bukas na agad. Bukas. So, papunta ko bukas, may tryout talaga. Nahiya ako, bro. Wala siya nun. Kasi nga, represent siya ng Zamboanga yung National Prisa. Wala siya. Lumipad pala siya kinabukasan din. So, wala siya doon. Pumunta ako doon. Yung mga ibang classmate ko lang, nahiya ako. Nahiya? Sobrang dami. Na-shock din ako eh. Culture shock kasi. Akala ko, ako lang mag-isa punta. Ang dami namin. Na-shock din ako. Ay, nahiya ako. Baka sobrang galing. Yan yung kadalasang nangyayari, bro. Pag kunyari yung player galing sa ligan labas lang talaga, tapos naglaro bigla sa school. Minsan ako culture shock eh. Oo, yun. Yun yung problema. Kaya labanan mo talaga yun, yung mga ganun eh. Kasi yung sa ligan labas, bro, minsan may sistema, walang sistema. Laro lang. Oo. Hiyaya ka, laro lang kayo dyan. Pagpunta mo, bro, kunyari sa school, galing ka sa larong labas, magtatry ka sa school. May sistema dun, hindi pwedeng kanya-kanya, hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng yung shot selection mo, hindi pwedeng... May basic eh. Hindi pwedeng ano yung shot selection mo. May basic basketball talaga eh. May fundamental basketball yung mga naging talaga. Kalaban yun yung kalaban ng mga magagaling na mag one-on-one,
Tapos napunta ng sistema o may ano na, may sistema na. Yun yung time na parang nung pumunta na ako doon, sabi ko, umuwi ako, third year na ako, bro. Third year ako. Third year na, bro. Gagraduate ka na. Gagraduate ka na, bro. Hindi ka pa varsity, ah. Yan nga eh. Puro akong ligan labas. So, naglaro ko ng third year ako. Nagligan labas ako. Nakita ko sila Peter Naron. Oo. Nakalala ko sila Peter. Sila Peter Naron kasi nanalawa. Shoutout kay Coach Peter dyan sa Bohol, ah. So, siya talagang sabi na, sayang yung talent mo. Bakit dito ka na naglalaro? Bakit dito ka na naglalaro? Pero may nakakilala na sa akin ng mga, kasi 2 taon ako naglalaging labas ng Zamboanga. Yung mga taga Zamboanga naman, mga magaling, mga commercial, pumupunta doon, laging talo sila, lagi kami pasok. Tapos akala taga doon ako sa ibang, nagulat sila na taga Zamboanga ako. Tapos saan ka nag-school? Grassroots talent, no? Saan ka mga doon sa amin na, yung mga commercial na graduate na sa college, pero mga galing. Kala nila graduate ka na? Oo. Katulad sila Pareño, nung PB ng Kia. Uy, taga Zamboanga ka pala, sa akin. Saan ka naglalaro? Sabi ko, wala eh. Nasa UC lang, hindi ako naglalaro. Ganun, sayang naman, ganun. Pinapunta ko lang doon sa school nila Rudy, yung Ganay. Sabi ko, pinahiya ako. Okay lang ako doon na lang ako kasi virgin na ako eh. Tapos, nagkalaban kami ni Peter. Mayroong lugar na sabi ni Peter. Sabi si Peter, sayang, magkuhan ka. Encourage ka magpunta sa ano? Sayang talent. I-grab mo yung opportunity na meron ka pa ngayon na parang, alam mo, yung bata ka pa, third year ka. Baka maglaro ka sa college, varsity. Pag maglaro ka niyan, start na yan. May scout ka, punta sa Manila, maglalaro, ganun. Sayang kasi hindi ka varsity. Galing-galing mo. Sayang naman, dito ka lang maglalaro, di nga kilalang tao. Tapos yun, sabi ko na, tinamaan din ako noon parang, okay, pupunta ako college yun. Nakita ko yung kwan. Iba kasi bro yung dating pag kunyari, professional na yung nagsasabi sa'yo na sayang ka. Kasi iba yung mata niyan bro eh. Alam nila kung potential ka talaga o hindi. Hindi ka nakukukingin yun eh. Diba? Sayang, dito ka lang lagi. Kilalang-kilala ka dito. So, yun time na yun na parang, nag-tryout na talaga ako. Sabi, mag-tryout na ako. Tryout ako. May team, may kwan na. Saan ka nag-tryout niya, bro? Doon na, sa UC na yun. Pumunta na, walang hiya-hiya na. Sa tryout kung ganun. May team na eh. May team, may buo na yung team. May kakabuo lang eh. Last pang isang week na buo na eh. Kasi maglalaro sila ng panalay. Sasali sila ng panalay doon saan ako naglalaro. Di naman sa pagyabang eh. May pangalan na ako doon eh. Parang sikat na ako doon. Parang kilalang-kilala na ako ng tao pag naglalaro ako doon. Sigawan tao. Nung time na yun, naglalaro ako dun nag-tryout ako, kinuha agad ako. Sira yung team eh. Sira yung kwan eh. Sira yung line-up eh. Nagbalala sa lote. Teka lang, ayusin mo natin yung line-up. Usually, pag mga ganyan bro nagta-tryout, may mga nagta-tryout, iba tingin sa'yo yung mga kaposisyon mo niya. Oo, di ba? Siyempre, susubukan ka. Alam nila, threat ka sa kanila eh. Sila na-threat sa akin eh. Kasi nga, pre-measure ko nga. Pre-measure ko nga, hindi ko nga. Yan yung pre-measure ginagawa ko na parang hindi ko nga pinapadribble eh. Pressure all the way. Pressure all the way. Hingal kabayo ngayon. Tapos yun, pinapadribble ako. Sobrang bilis ko. Sabi ko, teka lang, ayusin mo natin yung lineup. Biyakin mo natin yung lineup. Ayusin mo natin. Yun. So, from there, kinuha ka ako. Shock ako, bro. Sobra. So, promise hindi ka na nag-transfer o nag-transfer ka doon? Hindi na. Doon na ako. Yung sa school na yun? Oo. Hanggang third year ako doon. So, libre na yung scholarship mo na ito ngayon? Yung third year na. Doon nakalibre, finally. Pero yun na. Kasi bayad ko na yung first, second year eh. Yung third year ko yun. Hindi mo na pina-reimburse mo. Kung pwede pa i-reimburse eh. So, from there na-try out ako. Parang, first pick ako. Doon sa... Doon sa school? Nauna pa ako doon sa mga... sa mga mainstay nila bro. Unahin ko na. Ito na unahin ko. Point guard. Ito. Point guard. Tapos sunod na yung mga kasama ko, yung makilala ko. Hanggang sa nabuo na. Buna. Tapos, laro na kami ligang labas. Laro kami, school namin. Laro kami doon sa kami naglalaro. Sigawan yung tao. Pagpasok ko, palakpakan yung tao. Makasama ko yung kalaban namin, sila Egay Chavez, sila Darius Smith, yung mga taga Cebu, yung mga PBA dati. Iba kasi bro yung panalay bro sa Iba yung ligang labas bro, yung larong labas sa probinsya. Talagang tinatao talaga. Talagang tinatao, dinudumog talaga. Dinudumog talagang tao. So kasi parang sila, sabik sila sa tao na makita ng mga ganun, mga alam mo, talent talaga. Kakagulo talaga. Nakita mo naman yung sa probinsya yung basketball, hawakan yung mga ganun. Yun yung kasarapan bro pag maglaro ka sa probinsya, yung mga di ba? Kilala talaga nila ako. So, talagang sisikat ka rin dun di ba? Sigaw yung tawag, pasok ko. Pagtawag, gulat yung coach ko. Lalo pag taga dun ka bro, kada shot mo, susuportahan ka. Grabe talaga. Magwawala talaga. Pinagmamalaki ka nila dun Magwawala talaga. So, gulat yung coach ko, pati yung may-ari ng school. Gulat. Ba't kilala ka dito?
mo tulugan nila dito. alam, ano ka na, veteran sila Oo, naman sa sabi naglalaro yan dito. Tapos, doon na, yung time na yun, pumutok na yung pangalan mo. Yun na, yung start na yun. Nakarating na sa FPL. Hindi pa ako naglalaro ng inter-school eh. Kasi, start pa lang eh. After 3 months pa yung inter-school eh. Tapos, may showdown sa amin. Yung meron pala yung school namin, rival pala yung Ateneo, tsaka yung school namin, parang malaking school eh. So, every festival sa amin, yung October na yan, naglalaro kami. Ang daming tao sa Coliseum. Puno talaga. So, mga estudyante, ganun talaga. Parang Ateneo Lasal. Parang ganun. Rivalry. Ganun parang green at saka blue. Green may kami. Rivalry yan. First time ko na gano'n, bro, kinilabutan ako. Grabe kasi, may mga mascot. Di ko nakita, may mga mascot. Tapos, may mga flag, mga gano'n. Yun ang kasarapan naman, bro. Pag naglaro ka naman sa school. Kasi yung pride talaga yung pinaglalaban mo. Meron pala silang gano'n. So, sobrang saya pala nung kanon. Hindi ko rin alam eh. Lalabas ka ng campus. Ano ka nun? Para kang Di pa ako kilala nun ha. Di pa ako kilala nun bro talaga sa campus na yun. Nung naglaro ako nung time na yun yung team na yun Ateneo kalaban namin, yung festival namin, naglaro kami. Exhibition game. Daming tao. Punong-puno yung saan naglaro kami ng Meralco, ng PBA. Doon kami naglaro. Punong-puno talaga. Sobra. Sa baba po, nakaupo na yung tao. Pagpasok ko niya, punta ka mapati doon sa sa sobrang dami ito. Na-shock ako. Ito pala kasaya. Punong-puno yung Coliseum. Parang Coliseum yan eh. Sobrang excited ako ba. Yun na, naglaro ako. Paglaro ko doon bro, grabe bro. Kilabot talaga. Pag unang tira ko, 3 points, pasok. Kagulo na. Grabe na parang magigiba yung bro, sa probinsya, di ba? Parang magigiba yung niyan eh. Sigawan talaga. Tapos sumisigaw yung announcer, dandahan na po, baka may stampede po tayo dito kasi nga matagal na po yung gym natin dito. Wala po kayo sobrang talon, palakpak lang kayo, sigaw lang kayo, wag na kayong talon-talon kasi nga, siyempre luma na yung gym, hindi pa na-renovate yung time na yun eh. So, parang grabe talaga, sigawan. Andun nakita ko yung mga prop ko, nandun yung mga prop ko eh. Nanonood. Sabi ba ng sure pass ka nun bro? Sure pass ka. Ay, grabe bro. Ang time na. Sure pass ka nun bro? Ginawa ko 40 doon, mahigit 40 yung score ko. Tuwang-tuwa ako doon. First game ko doon. Tuwang-tuwa yung mga tao. Sigawan yung tao doon. Pagdating ko sa school bro, pagpasok ko dun sa school, guys, sigawan yung tao. Parang ka ng bro, rockstar ka na. Sabi ko, talaga, tagal na pala ito dito. Tingnan mo, naglalaro ng palakad-lakad lang ito dito. Yun yung masarap na pakiramdam bro, no? Sabi ko, yun na yung time na. Pero yung one and done ako dun bro. Talaga? Isang beses lang doon? Nag-interschool ako. Tapos? Nung time na naglaro ako interschool, yung school namin, hindi nanalo yun ng mga sweep kami. Sinweep namin yung elimination. Hanggang semifinal, hanggang finals kami. Wala kaming talo. Natalo talaga kami ng finals. Triple team ba naman ako? Triple team ako eh. Scouted na eh. No? So, yung ginawa ko, di ako makatanggap ng bola. So, natalo ang finals. From semifinals, pumunta kami ng FEU. So, yung school kasi nung sila Linganay, pag may tinalo mo talaga, ibang klase talagang, ibang kalidad na yung school mo. Kasi sila talaga yung standard eh. Parang kayo, San Miguel, ganyan, Nebra, ganun. Kayo na yung standard eh. Pag matalo kayo, ibang klase, ibang level nung basketball na nakakalaban nyo. So yun yung basketball. Sweep namin eh. Elimination, back-to-back naman sila tinalo eh. Sa finals na kami natalo sa kanila kasi triple team na naman sa akin eh. Double team, di kaya eh. Triple team. Di na ako pinatanggap ng bola eh. Ang hirap. Pero nung nagpunta kayo dito niyan bro, kayo rin nagkita-kita niyan eh. Si Rudy, di ba? Dito rin yan. Dito yan sila. So, nauna na sila sa akin nun. Wala na sila nung pagpasok ko doon. Nag-one-and-done ako doon. Sila nandito na. Tapos nun, may coach doon at FEU, si Coach Rico. Shoutout kay Coach Rico. Ginawa niya, sabi niya, si Coach Bert Flores pala. Coach Bert, diba? Coach Bert. Naghanap yan. Magaling niya mag-scout eh. Coach Bert Flores. Coach Bert. Magaling mag-scout yan bro. So, lahat talaga. Idol yan sa... So, lahat, yung parang kinuha niya kagad ako. Parang naghanap sila para kay Jonas Villanueva ba? Kasi graduate si Jonas graduate na. Sakto. Nung time na naglalaro ko ng ligang labas, nakita ko finals. Lasal, FEU. Sila Arwin. Yung nalaman mo nabatukan si Arwin. Nung champion, 2000 si Arwin? 2006. 2005 yun. 2005 ako pumunta rito eh. Nakita ko, finals, ganda nito, daming tao. May mga bander, UEFA, finals. Yung kulay talaga ng uniform ng yan bro. Sabi ko, ang saya pala ng basketball dito sa Manila. May drums pa yun. Studio 23 pa yun dati. May drums pa bro. Dati bro, yung drums sa UAPs, parang ilan ata yun? Lahat ng letra ng kan. Parang ngayon bro, 3 na lang eh. Nanood ako nung oras, 3 na lang. Dati lahat ng letra eh. Lahat ng parang
Pag kung kinakabahan ka, sabog lahat talaga yun, bro. Boom. Kaya pag Adamson University, ganun, lahat nun, may drum yun. Grabe ngayon, wala. Konti na lang. Nanood ako na, 4, 4 na lang ata. Hindi na maingay yun. Hindi na katulad dati. Pag dati, tumatawag ka ng plane, hindi mo marinig yung katabi mo eh. Oo, dati. Sobrang ingay. So yun yung doon, from ikat na yung stories. Nakita ko doon, na-miss ako. FEU, sinabi ko FEU, pumunta ako FEU. Gusto mong pumunta doon? Oh, school na yan. Pumunta ako sa Manila, yan FEU. Yan ang gusto mong school? Naglaro ako noon, doon sa Zamboanga na. Sweep namin yung elimination. Tapos noon, so pag sweep mo yung elimination, straight ka na semifinals. Hindi ka na mag-quarterfinals, semifinals ka na kaagad. Oh. So may oras pa ako para pag sweep namin, kinausap ako nung scout and coach. Gusto mong puntang Manila? Shock ako. Uy, saan po? FEU. FEU, yun ba yung si Santos, yung magaling, yung champion? Bro, sabi ko, kailan tayo pupunta? Hindi ka na nag-isip nun, bro. Hindi na. Kailan tayo pupunta? Binigyan ko ng waiver, pinirman na. Sabi ko, Nay, pirmahan mo nga to. Sabi na nanay ko, ano to anak, may waiver. Punta kang Manila. Nay, punta ako dun. Kuhan lang, 4 days lang. Habang wala pang laro. So from there, dito ako sa FEU. Proud natin sa FEU, bro. Sabi ko, bro, excited talaga ako. Hindi ako kinabahan, bro. Nakita ko ng mga player. Gusto ko laro mga yan. Bro, pub day na dumating kami madaling araw. Practice kami may hapon, practice kami. Bro, pressure ko silang lahat. yung signature mo, bro, signature. Pressure, pinag-istilan ko lahat, bro. Sabi pa nung ni Bert Flores, ibang klase itong bata. Sanay kami hindi umiinom ng tubig. Sa amin, sa probinsya. Ang kami, pag practice kami, inom kami ng tubig pagkatapos na ng practice. Sa gripo. Takbo sa gripo, uminom. Mabilisan pa yun. Mabilisan. Yun na yun pagkatapos namin uminom. Yun na yun, tapos ng practice din. Hindi sana yung mga tao dito uminom. So, pressure gano'n. Sabi ko, first quarter, uminom ka naman tubig. Sabi ko, di pa ako pagod kasi. Ha? Ano ka ba? Wala ka bang sa tubig daw? Wala ka bang hilig sa tubig? Pero nag-residence ka pa nun, bro? Isang taon. So, yun yung, kasi galing ang college eh. Hindi ka naman galing high school. So, naglaro, pinesyo ko lahat, bro. Kinabukasan, bro. Sa team B yun. So, kami sila kawaling kasama ko nun, sila kawaling na. Yung mga dati, bro, scholarship lang ang offer ngayon. Scholarship, dati, allowance. Basta gusto lang natin makapag-aaral, lang, makapaglaro ka lang. Kasi stepping stone yung college eh. So, from there, naglaro ako. Maganda. After 2 days, sabi ni Coach Bert, kalaban ng Team B, Team A ha. Kalaban Team A, nakakita ko sila, Jonas Villanueva. Sila yung mga kalaban mo? Kalaban ko sila. Pinag-iiwan ako ng paa. Sanay na sa panalay, no? Pinag-iistilan ko lahat eh. Sanay na sa panalay. Galit sa akin lahat eh. Sabi pa ni Boss Ando sa akin, wow, parang ako si Steve Francis daw. Ngayon, alam mo yun, nung pakan ka na, lalay-up ka na lang, tapos Steve Francis gaganon pa yung bola. Pag-steal ko, ginanon ko pa yung bola. Sabi pa kay Bert, huwag mo na pauwiin yan. Itago mo na dito yan. Kinuha ka na Baka makita pa ng ibang school yan. Kuha ka na kagad. Siguro kung ganyan yung nangyari yun, may maraganon. Siyempre, malamang. Pag uwi ko ng Zamboanga nun, baka hindi na ako makabalik sa FEU nun. Huwag mo pauwiin yan. Marami nang mag-o-offer sa'yo na. Iba na ngayon eh. Gano'n, sulutan na eh. So mga ilang taong ka bro naglaro sa FEU? 3 years. 3 years, tapos pero 3 years ka nun bro. At tanda ko yung bro, kayo yung first batch bro nung Gilas eh. Gilas, College ka pero nasa Gilas na kayo nun eh. Kamusta bro yung Gilas? Kamusta yung under Coach Raiko? Sobrang ganda. Nag-travel din kayo sa nun eh. So, doon kami nag-iisay sa ibang bansa. No? Doon kami lagi. Puro kayo nun eh. Parang 2 weeks lang kami dito, tapos ibang bansa na naman. Yung practice kami 2 weeks, gano'n. Kaya pagpunta mo nung bro sa pro, batak na batak ka na. May icon ka na eh. Parang hindi ka na naiilang eh. Parang alam mo na. Kasi nga, yung Gilas kami, ka-tune up na siya lagi. Lahat ng pro, ka-tune up na. Gusto nila kami ka-tune up eh. Sa mga bata, lalaki namin. Tsaka international kayo sa international. Laki namin. Suntok na nga kami dati nga eh. Grabe yun, napanood ko yung... So parang, alam mo, nasa-challenge sila sa amin eh. So parang proud din kami sa sarili namin. Parang, siyempre, di ka masabi kasi pride din nila yun eh. Na PBA, gano'n, di ba? Kami Gilas. Ilang taon ka nag-Gilas bro? 3 years. 3 years. Then after nun bro, pa-draft ka na. PBA, Which is ito na yung BMIG. BMIG. Rookie ka nun bro, di ba? Rookie. Grand Slam kayo nun. Hindi, second year yun. Pero rookie ko, nag-champion na ako. Champion ka agad yun. Munti ka ng back-to-back yun eh. Talo lang kami dun kay Marcus Blakely. Denzel, tapos Marcus. Pero nag-back-to-back finals kami nun. Rookie year ko. Grabe rin yung lineup nyo nun bro. Grand Slam kay Coach Tim. Hindi naman sobrang yung lineup namin. Maganda lang talaga yung... Maganda yung samahan nyo. Yung samahan, chemistry talaga pag playoffs na.
Grabe, no? Apat na straight yun, bro. Straight, apat. Kapagod yun, no? Kalakasan ni Kuya PJ yun. Kuya PJ, Ping, James. Kuya Ping, James. Yan yung isang trademark, bro, kung titingnan mo, bro. Trademark ng siguro Pure Foods, B-Meg, or yung sa team na yan, tinan mo, puro mga one-hand floater, one-hander, di ba? Totoo, nung nagpunta ako rin ako sa inyo, di ba, puro ganyan din yung tira, eh. One-hander talaga. Si Kuya PJ, puro one-hand. Kuya Ping, one-hand. James, one-hand. Ikaw, one-hand din. Gio, di ba, one-hand din Gio. So parang, alam mo yung one-hand. Kaso 2 na ngayon si Gio kasi nasa Northport na si... 2 na. Dong, 2 na eh. 2 na kasi Northport na eh. Hindi na pwede one-hand eh. So yun yung parang trademark talaga nung team na yun. Sabi, chemistry, no? Parang isa sa mga naalala ko niyan, bro. Alam mo, yung grupo din natin dati, bro, di ba? Nung nag-champion tayo. Okay. Chito yung 2018. Grabe yung naalala ko, bro. Sobrang sarap ng blessing din. Grabe, bro, yung chemistry natin nung team na yun. Grabe. Pag may makashoot, kagulo palagi yung bench natin nun, eh, di ba? Grabe. Pasama din kay Boss Al, kay Boss RSA. Oh, totoo, grabe rin yung ano. Ako sobrang thankful ako kay Boss Al nun kasi bro, galing ako ng Barako nun, eh. Dinala niya ako dun, eh. 'Di ba? Champion tayo, no? Grabe yung ganda nung lineup natin na yun, bro. Pero grabe, bro, yung team building natin dun, bro. 'Di ba kung saan tayo nagpupunta? Tsaka kita mo solid talaga, eh. 'Di ba? Ang saya nung samahan natin eh. Napanginayang lang kasi parang personally, bro, parang maaga tayong naghiwa-hiwalay yun. Kaya sayang, nabuo pa yung team. Ganda talaga eh. Ganda no kasi, bro, back-to-back finals tayo no. Muntikan din yung All-Filipino isa, Ramirez All-Filipino. Game 7 San Miguel, champion na tayo. First up, bro, lamang tayo yung malaki nun. 5 minutes laman ni 17. Grabe, no? Pero wala tayong magagawa, bro. Junmar, magaling talaga Junmar. Junmar yung back-to-back sa tayo nun. Si Junmar ang pumatay sa atin nun, bro. Grabe yun ata, bro, yung 30 rebounds, bro, si Junmar. Grabe, no? Game 7. Grabe yun. Pero achievement yun, bro. Pero achievement din ng natin, yung team na yun. Ang panlaban talaga natin nun, bro, chemistry. Tapos sobrang condition din natin nun. Lahat tayo. Parang alam mo yun na gusto talaga nang manalo, pero talaga. Yung pa yung bro, tingin ko yun yung mga last part na ng parang sobrang peak pa ni Kuya Ping. Pataas na tayo. Kuya Ping, si Kuya PJ, especially yung dalawa, sobrang natataas pa tayo. Ang taas pa nung level nung dalawa kasi nasa mga 36, 37 pa sila noon. Kasi after nun, bro, parang nagka-injury na ata sila. Nagka-injury na si Kuya Ping, no? Ping sa gilid. Si Kuya PJ, yung spasa niya pabalik-balik. Pero grabe, bro, Kuya PJ. Pero, makita mo naman talaga na solid scorer talaga, bro. Masipag naman talaga yung gusto niya talaga na di lang, kaya sabi ko nga, sa mga talent, hindi pwede talent lang. So, gano'ng kalaki, bro, yung naitulong sa'yo niya especially Kuya PJ. Kasi, alam ko naman, di ba, nung nandun ako, bro, halos kayo rin magkakatabi. Nung nagpunta ako, may grupo tayo sarili na, hindi naman grupo, kumbaga ito yung upuan natin, area natin. Meron natin yung upuan din ng mga magugulo. Mga kung tawagan nga natin, dahil mga bugoys, di ba, bugoys yan, eh. Magugulo, di ba? Talo na, para saya pa rin, parang vibes pa rin ba? Alam mo yun, parang hindi pa rin down. Alam mo yun, parang masaya pa rin, win or lose. Masaya. Kasi parang alam mo na, hindi, kayang-kaya natin bumawi ng alam mo yun, parang hindi ka mapapanik, wala kang panik, parang kayang-kaya natin bumawi niyan. Pero may nagagawa naman natin talaga. Looking back dun, bro, sa championship natin, grabe, bro, si Romeo Travis nun, bro. Sobra. Imagine, bro, nung tanda ko yun, kalaban natin Hinebra nun, bro. Injured na siya, di ba? Hamstring, di Out ba? na talaga. Meron na nga tayo Embala, eh. Natanda ko yun, ang kinukuha na nun, di ba, si Embala. Yung replacement na, di ba? Ayaw ni Romeo, gusto niya maglaro. Grabe, bro. Hindi na kaya yun, hindi nakakalakad. Yung katulad ng ginawa ko, yung puro tape lahat. Oo, nagpa-tape, ang kapal ng tape, bro, no? Tapos, hindi na makuha yun, hindi na mabibend na maayos yun. Hindi na makabend. Tapos do or die, gumawa 50 points, boy. 51. Grabe yun, no? Kinilabutan ako sa kanya. Grabe, tapos nagagalit siya. Down tayo ng 7, 120. Nakahabol pa tayo. Pero bro, isa sa pinakahinangaan ko kay Romeo, bro, yung leadership. Leadership niya. Kita mo nagagalit, di ba? Pag natatalo siya, parang alam mo yun, gusto niya talaga manalo. Tsaka sa pag-halftime. Parang Lebron talaga. Papagalitan talaga. Parang Lebron talaga, no? Alam mo yung leader ba? Isa sa pinaka-best na teammate ko yan na kung may top 1 ako, bro, sa mga imports, bro. Yan yung siguro, top 1 Romeo Travis siguro. Para sa akin, grabe yung ginawa niya, grabe yung heart nun. Syempre, oo. Pakita mo naman, parang akala ko nung una, parang role player lang. Pero nung nakita mo nung playoffs na,
binuhat tayo hanggang finals. Yung mid-range nun bro, parang layup. Layup, medyo parang doon sa, especially doon sa my corner. Grabe, no? Pag-pop doon sa my corner, matik eh. Tapos yung 3 points niya doon sa may taas, parang grabe, sobrang ano lang. Pero parang yun na rin yung mga huling ano na rin ni Romeo, yung pick kasi na after nun, paedad na siya nun eh. Pero galing ni Romeo. Magaling siyang communication, mag-communicate paano siya mag-leader. Alam mo yun na mamamadala ka talaga eh. Oo, ako nga sinasabihan nga dati. Bro sa Viber group natin dun sa Magnolia dati, hindi na siya yung import pero nandoon pa siya sa GC. All Filipino bro, di ba? Oo, nagsasabi siya. Nagsisend pa siya ng message dun sa group chat eh, di ba? Ini-encourage pa tayo. Para nanonood siya lagi ng game natin. Na kaya niyo yan. Grabe si Romeo nun. Grabe, sobrang ano yan. Yung kapassionate niya sa team ba? Na parang tulungan yung team. Totoo, no? Pero sa career mo, bro, sino bro yung mga tingin mong pinakamahirap, bro, na bantayan sa mga point guard? Kasi defensive player ka, bro. Pero meron talagang mga ano. Jason Castro, no? Grabe ang bilis na kasi. Sabi, bro. Parang bilis sa bilis yun, bro, eh. First 5 years ko. 4 years. 4 years, tama. 3 years. Kaya ko pa siya bantayan na harap-harapan. Kasi hindi pa siya ganun tumitira eh. Yan na-develop niya yung sa game namin yun ha. Yung 3 points, no? Yung 3 points niya, semifinals. Semifinals yun, nag-start eh. Grabe bro. Pag pumukol lang, pag ganun sag ka, kasi nakasag ka na, kasi contain eh. Pag sinaisap ka nun bro, yung parang kinakapa ka, di ba? Ganun, side. Nagsisimula na, di ba? Nagsisimula na yun eh. Pag dumikit ka, biglang, pum! Bororot, diba? Yung first step niya, ang bilis eh. Pag-cambio nun. Pag umatras ka naman. Pag primera, siguro kwarta ka agad. pag umatras ka naman. Tira, no? So, yun na yung na-develop yung tira niya sa labas. So, yun yung para sa'yo pinakamahirap, bro, na nabantayan mo, bro, as a defensive player. Totoo. Jason Castro, no? Pero, sa bagay, nagkaroon, bro, best point guard in Asia, bro. Hindi mo maka niyan. Sobrang bait pa. Sobrang bait, humble. Solid Jason Castro. Tsaka LA din. LA mautak. Mautak. Sobrang utak ko maglaro. Yun ang nakakabilib kay Kuya LA. Tapos, pag hindi ka sanay sa kanya na, alam mo yun, yung paano siya maglaro, maiinis ka eh. Iinisin ka eh. Galing si Kuya LA, no? Galing mang mental toughness. Di lang magaling. Si LA makita mo ganun. Pero yung depensa, pesky defender din yun. Nakita mo yung mga kabago-bago niya pa lang. Parang nag-aaway nga kami ni LA eh. Pag naglaro kami kasi pressure din niya si LA eh. Magaling din yan. Shooter pa. Dead shot sa... Nakita mo yan. Nakita mo namin pinagagawa niyan sa Jones Cup ng di ba? MVP ni Jones Cup. Hindi mo talaga yan. Si top 2 sa akin yan para mahirap bandan yan. Nakita ko si Jason at saka si LA. Hindi po pwedeng basta. Hindi basta-basta. Kahit pressurein ko. Ang galing ng composure. Grabe, nandito. Kaya ang galing kumounter, ang galing. Kaya ako pag nandun ako, kaya ang ginagawa ko talaga sa kanila, honest defense na alam mo yun na parang perfect defense na square up talaga. Hindi pwedeng mag-gamble doon, bro. Hindi ka pwede yung isang side, dalim yung side. Ang galing talaga. Pag nag-gamble ka, sinunod mo, yari ka doon. Yari ka. Sisingilin ka nun. Sisingilin ka talaga. So, kailangan, square up ka talaga na alam mo yun na, yan ang ka talaga nakita. Kaya kahit ngayon bro, hanggang ngayon sa Talk and Text, kita mo, Jason. Tingin mo, Jason pa rin yung ano, no? Oo, main guy pa talaga. Jason. Ang galing mag-isip. Mas lalo pa nagkakaedad, nag-uusap na lang nga kami. Parang, ano na lang siya bro parang sobrang efficient na siya bro, hindi na siya yung parang ano, pero magsasayang ng energy bro, alam niya na kung kailan niya gagamitin yung ano. Pag gusto niya talaga. Parang last conference namin sa kanila, sila kailangan namin, di ba? Pang top 2, pang top 4 para sa twice to beat. Grabe, 22 ginawa. Pero anong tingin mo bro? Tingin ko bro, mas magbe-benefit dito bro, yung mga guards, yung 4-point play ngayon sa PBA. Anong personal opinion mo diyan bro? Siyempre, nung una kasi, nakagulat. Nakagulat. Siyempre, tayo lang gumawa niyan bro 4 points, no? Pero, kasi ginawa na sa All-Star eh. Sa bagay, All-Star. All-Star, ginawa, di ba? Marami nangyari doon. Parang 5 points ka lamang. Biglang tumina si Boric na Paul counted pa. Nag-tie pa kami. Pero hindi mo kaya kasi nga, rules yan eh. 5 points play. Wala namang, kung, di ba? Ako, para sa akin, sa karir ko, kahit anong gusto nilang gawin ng PBA, kasi strategy kasi yan eh. Di ba? Kasi para may bago, gano'n. Ako tingin ko bro, makita na sana ng mga fans na mga gano'n na parang, hindi naman niloloko ng PBA. Bigyan muna ng chance. Bigyan ng chance kasi
hindi naman siguro bro gagawa or mag-iisip yung para papangit, yung PBA para sirain yung amahin ng PBA. Diba? Ako tingin ko bro, personally tingin ko maganda parang, para sa liga. kasi parang pilot to eh. Bro, pinag-uusapan tayo sa ibang bansa. Publicity wise, okay yun bro. Tingin ko, kasi maraming nakatingin sa atin ngayon. So ngayon kung mas maipapaganda natin to, Siyempre. magkakaroon tayo ng chance na may angat. Nakita mo naman yung time na parang sa akin, excited ako. Nag-practice nga ako dun sa sabi ko, hindi naman ako tumitira ng sobrang layo. Napapatira ka sa sobrang layo eh. Actually bro, itong 4-point play na to bro, tingin ko ginawa to ng PBA more on para sa mga fans eh. Para mas mag-enjoy yung mga fans manood eh. Kasi nga, siyempre, kung may Junmar ka sa baba, siyempre may chance ka na ilayo mo si Junmar. So, mas advantage din sa mga guards yun. So, parang hindi lang si Junmar mag-benefit. Mag-benefit yung iba din. Kasi sa 3 points ka. May dead shot ka sa 4 points, aangat sa'yo ng todo yung depensa mo. Pag binantayan mo yun. Mahirap yung 4 points. Bumitaw ka ng 4 points. Pumasok. Laking bagay. Tapos 2 points ka lang. Parang tingin ko nagkaroon ng panibagong flavor bro yung basketball. Yung basketball. May kakaiba. Kaya nga ako, alam mo na, excited ako. Totoo, nakaka-excite. Every year na may mga players na mabago na excite ako. Tapos ngayon pa, may 4 points. Sabi ko, kakaiba to. Sabi ko nga, sana makauna ako 3 points. 4 points. Titira ko 4 points kagad sa opening. Baka makashoot ako 4 points, di ba? Ikaw record. So, tingin mo bro, di ba? Ako, sa akin lang, parang bigyan sana ng chance ng mga fans. Wag kasi, mahirap bro pag puro tayo ganun yung pang-down. Bash or hindi mo yung bigyan ng chance. Chance muna. Tingnan mo na yan yung kasi nga, pinag-isipan naman to eh. Hindi naman isang tao lang nag-isip. Lahat to pinag-iisipan to, lahat ng mga ganito, ng bagay na at saka ginagawa, katulad nga ng sabi ko bro, ginagawa to ng PBA para sa mga fans na yun. Para gawing exciting bro yung mga laro, di ba? Lalo tingnan mo next conference bro. May mga bro. May mga yung import, sabi ko totoo na wala daw limit. Yun nga, walang limit, no? Imagine yung. Dati nangyari na yan bro, di ba? Grabe unlimited import. Grabe. Unlimited height. Kaya na sila Sandob dati, yung mga sa 72. PJ Ramos. Grabe, di ba? Lalaki. So kita mo, sobrang mag-e-enjoy yung Kasi talaga eh. Parang kailangan lang talaga iibahin. Ibahin lang talaga. Kasi try natin sa mga fans ng mga nagbabasa sa PBA, sa 4 points na yun. Tingnan nyo muna. Kasi nga, di natin alam. Ako nga, as a player, ako nung una, personally, nakuha din ako, nagulat ka rin, di ba? 4 points. Sabi ko, iba to Parang hindi mo lang kung totoo ba, di ba? Kasi nga, nakalaro na ako sa All-Star eh. Sa All-Star eh. Nag-enjoy kami sa All-Star eh. Nakita mo yung ginawa sa amin nung first half nung kabila, sila Coach Timcon. Ang shooter, Marcio. Si Marcio, si Pugoy, So, tingin mo bro, mas nadami bro mas lalaki yung demand sa mga shooters ngayon yan bro. Kuwan din. Alam mo yun, kasi nga. Pwedeng maka-apekto rin to bro sa ngayon. International. Sa pagpili ng mga imports ngayon bro. Kasi, di ba, pwede ka pipili ka at sigurado, pipiliin mo pwedeng piliin mo yung shooter talaga. Kasi 4 points yan bro Hindi basta-basta yan bro. Pag tumira ka ng 4 points, katumbas ng 2 layup bro. Di ba? Pero matest din dito mga shooter. Kasi medyo malayo yun bro. Malayo. Kung gusto talaga ng 4. Parang ibang klaseng. Parang sabi ko, parang kawawa. Pero ikaw ba pinapractice mo yun? Pinapractice ko. Sabi ko, kakaiba nga eh. Siyempre, kailangan mo masanay lang din. Siyempre, siguro man, sa itira-tira, may mapasok naman talaga. Hindi mo masabi rin eh. Pero malayo. Malayo talaga. Pero, bro, pag may linya na yan, bro. Nandun nga ako. Matutokso kang tumira dyan eh. Pumunta ka sa 3 points, di ba? Sa 3 points ka. Konti na lang. Aatras ka. Aatras na lang ako. Parang natural tendency, bro, ng player eh. Minsan, pag may linya. Matakam eh. Matatakam ka. Minsan, may step back pa nga kasi may linya. Kasi nga linya eh. Diba? Yung mga, pag usual na ginagawa mo yan, masasanay ka na yan eh. Diba? Yan sila Paul, Pugoy, sila Marcio. Kuya Ping nga, naka-free throw, biglang gumanon yung paa eh. Diba? Si Kuya Ping, nakatapak sa free throw ulit, biglang gumanon yung paa eh. Diba? Tendency yan eh. Parang kung talaga yan. Sobrang nakaka-excite itong dating na conference eh. Itong season ngayon na may 4 points. In fairness bro kay Commissioner in fairness. Nakikinig eh. Nakikita ko nakikinig siya sa mga suggestion ng mga fans, mga players, mga
talagang tingin ko kino-consider niya eh. Bait pa na commissioner. Parang, kasi nga, talaga cool si Com, parang cool siya eh. Parang, alam mo yun, naipag-mingle talaga sa mga players, gano'n, alam mo yun. Cool lang, totoo. Kasi nung hindi pa siya commissioner dati, na parang alam mo yun, na kung ano siya dati. Dati bro, tropa na talaga. Tropa siya. Gano'n dati siya eh. Yung alam mo yun, siya, makipag-mingle talaga siya sa mga nakipag-mingle, nakikinig sa mga player. Pag may suggestion, nakikinig. Makuhan mo talaga si Com na parang alam mo yun, maganda magaling makisama. Doon siya yung sa kanya. Pero sa bro, 14 years Magnolia franchise. Okay ka na ba bro? Or nakikita mo na ba yung sarili mo sa sa Magnolia magre-retire ganyan? Oo. Gusto ko. Kasi yun sinabi ko sa kanila dati na gusto ko talaga mag-retire dito. Mabait naman sa'yo si Boss Ali. Si Boss. Malas kata bro kay Boss. Kay Boss. Bigyan sana tayo ng chance ni Boss. Dito na mag-retire. Kasi nga, grateful ako na pinasay nila ako ulit. Ng 3 years dito sa Magnolia. So, sobrang... Kakasign mo lang, no? So, pasalamatan mo si Boss. Thank you, Boss. Thank you sa 3 years. Hindi kay Boss naman, bro. Basta wala ka namang Boss problema. RSA. Walang problema. Tapos alam naman nilang talagang binibigay mo naman. So, pasalamat tayo sa kanila. Sila Gob, sila Boss Cap, na alam mo yun na Takochito. Nabinigyan nila ako ng tiwala nila ba na sa edad ko, binigyan pa rin ako ng 3 years na alam mo yun na parang, siguro nakita naman siguro nila kung yung passion ko sa basketball na hindi talaga nagpapabaya, sarili ko na lang. Naman, di ba? So yun yung kagandahan lang na nandito ako. Sana, dito na rin mag-retire. Matapos ako yun, 17. Ilang pa lang players bro ang dito, yung franchise si Kuya PJ, di ba? PJ at si Boss Cap. Boss Cup, no? Si Kuya Ping kasi hindi dito nagsimula si Kuya Ping. 16 si Boss Cup, si PJ 17. Si Kuya James 17. ba? Ay, na-trade kasi, no? Ito bro, isang tanong ko lang. Lalo, alam ko, sobrang ka naman, lagi ka nag-extra workout. Nakikita ko kasi ngayon bro, or pwedeng magbigay ka ng tip. Yung sa mga bata ngayon, kasi marami ako nakikita bro, lalo sa social media. Pag mga nag-workout or mga ang daming ginagawa bro. Extra. Kita mo, ang daming kung ano-anong ginagawa. Hindi nila alam, ako, katulad para sa akin lang, dapat ang pinapractice nila bro, yung mga game shots ba? Yes. Yung mga gagawin, yung mga tira game na gagawin mo dun sa totoong laro. Game situation talaga. Di ba, minsan kasi bro, daming kung ano-ano Tas, kasi yung Stephen Curry. Oo. So, yun. Pero kasi si Steph Curry kasi bro, ginagawa niya yun talaga sa game na yun. Oo. Dati kasi, ganun talaga. So, pero yung mga pro bro, like yung mga pro, katulad ikaw, nakikita ko, ang pinapractice mo bro, yung mga ginagawa mong tira sa game, yung mga kunyari, ito yung play. Ito yung play, di ba? Ito lang yung pinapractice mo, kaya parang kabisado mo na eh. So, lalo sa gilid di ba? Kasi ginagawa ko lagi yung mga routine na parang sakto doon sa play. Ganun yung professional eh. Hindi naman kailangan natin ng, alam mo, extra. Pero, katingin ko yung mga ganun yung mga, kasi nga, dahil din yan sa social media nga, di ba? Sa social media, nakita sa ibang bansa. Kung may tip ka bro na may bibigay doon sa lalo yung mga point guards ngayon, syempre tinitingala ka bro, or nangangarap din na maging professional. Ano yung mga mabibigay mong tip or mga sa kanila, advice sa kanila bro? Siguro, yung character talaga. Lagi sinasabi yan sa mga bata na, kasi yung character, maraming definition yung character eh. Yun yung character ko kasi, ang gusto ko ma-advise sa inyo, yung gawin nyo yung part nyo na parang hindi kayo walang behind the scene na alam mo yung walang tao. Yung mga ginagawa mo pag ikaw lang. Unseen hours ka kung tawagin nila. So, parang yun yung parang extra na. Marami kasi ngayon bro, nag-workout lang. May post lang, ganun. Makita mo yun behind the scene na parang ikaw lang, walang coach, ikaw. Pero may coach na papasa pero yun yung doon ka gagaling kasi as a player. So yun yung character na kahit walang camera ganun, nag-work hard ka. Kasi nga meron kasi mga tao ngayon na nag-work hard kasi may camera. Nakita. Pag wala na, tapos na, 'di ba? Pero ako 14 years sa pro. So ilang years ako naglalaro, college pa nga, dami na, 20 plus years. Actually, sa totoo lang 14 years ka bro, pero hindi kasi kasama doon yung gilas na 3 years, dapat 17 years na dapat. Kasi dapat PBA na ako noon eh. Oo. Nagpa-draft na dapat ako ng 2008. Ilan taon ka na ba ngayon bro? 38. Batang-bata. Bata pa bro, bata pa. So yun yung makita nyo parang successful. Doon kayo makita yung magiging successful ang isang player pag
nag-extra ka na, alam mo yun, walang camera, walang ganun. Normal naman guys. Wala na tayong mga kwan ngayon na parang may nandiyan yung camera eh. Pero maging consistent ka doon. Hindi lang na kasi gusto mo na i-post, kasi gusto mo mag-work hard. Pero gusto mo mag-camera, kahit araw-araw ka mag-camera, basta mag-work hard ka, na ikaw lang. Iba na rin yung nagagawa ng social media. Iba naman sa media. Kung gusto ka, parang gusto mag-taping ka, lagay mo yung camera dyan. Like ngayon bro, kunyari, ito, lahat naman siguro tayo, may mga haters bro eh. Yes. Lalo, minsan kasama yan. Pagka nagbukas ka lang ng phone mo, may haters na kagad eh. Yun yung difference nung mga panahon dati bro. Na walang social, pag gusto mo, kunyari na sila Michael Jordan, may chance lang silang maririnig yung mga critics nila, yung mga haters, bashers nila. Pag bumili sila ng newspaper. 'Di ba? Paano kung wala naman? Ngayon bro, pag gumawa ka ng cellphone mo, pag scroll mo gano'n. Minsan nga mini-message ka pa 'di ba? Gano'n na yan, tuloy-tuloy na. 'Di ba? Iba yung nagagawa ng social media, may positive and negative impact din talaga. Doon na lang makita mo kung paano mo dalhin 'yun. Kung paano mo dalhin exactly, tama. Kasi kung magpapadala ka doon, wala ka nang magawa kasi opinion nila 'yun. Oo, tama, opinion. Kala kasi nung iba bro, alam mo yung mga iba, kala nila tayong mga professional mga PBA player or is mahilig talaga tayo sa basketball, pero pag sa ganitong level kasi bro, nanonood ka pa ba bro ng mga kunyari mga NBA or kasi minsan parang suffocating na eh. Alam mo yung araw-araw na tayong basketball eh. Itong year ngayon ng season ng NBA, parang wala. Nanood ako ng finals. Pero hindi na ako nanood. Wala na akong cable eh. Kasi bro, parang, di ba, araw-araw na tayong basketball na eh. Minsan pag uwi mo ng bahay, gusto mo, iba naman. So nanonood ng kasama ng bata, yung katulad, nakita mo naman yung cartoons. Di ba, kala nila, tayo yung pag uwi, basketball pa rin yung gusto. Cartoons, minsan, kala nila, lalaro pa rin ng NBA. Hindi na, di ba? Wala na. Baka bataan lang yun dati, yung mga bagets ka pa something para ma-refresh naman. Iba kasi yung trabaho mo na kasi. So parang gusto mo lang mag-cross-training sa ibang iba naman sa ibang event. Hindi naman puro nito kasi nakakasawa din eh. Burnout ka eh. Pero puro basketball naman. Iba naman, makita mo yung mga anak mo kasama mo, nalaro ng cartoons. Life after basketball, anong nakikita mo or anong mga plano mo? Or may mga ginagawa ka na ba ngayon? So, preparation na ako, siyempre. Nasa preparation na rin ako eh. Kailangan ko mag-prepare na rin. So, meron na yung padandaan tayo negosyo, ganun. Invest na dyan. Yan investment ko talaga eh. So, di mo makuha yan. 10 years from now, bro, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Negosyante na head coach. Head coach, no? Pwede, no? Coach Mark. So, yun. So, ngayon, nagtatayo na ako ng mga grassroots na yun. May mga camp. May camp ka na ngayon, bro? Oo, yung Mark. So, ito saan to, bro? Nag-start na ako doon sa Ormoc. Mark Baroka Basketball Academy. Ito yung goal mo dito, bro, is para matulungan yung mga grassroots. Yes, kasi nga, alam mo, probinsyano ako. Mabigyan sila ng chance. So, yung ginawa ko, pumunta ko doon sa mga libliban, gano'n. So, yun, tinulungan ko sila doon na para pero start ko lang yun. Start, pero siguro sa mga susunod na mga papalakihin mo pa. Papalakihin ko na yun. Balay mo, may makuha ka mga sponsor niyan, bro. So, ngayon, gagawin ko dito sa Manila naman kasi nga. Meron na rin dito, bro. Gagawin ko na itong start ng October. Ayos yan, bro. Kasi marami na naghahanap. October, bro. October, oo. So, saan may plano ka na sa lugar? Patapos na yung tag-ulan yan eh. Saan may plano ka na, bro, sa lugar? Quezon City muna ako. Kasi malapit lang, para malapit sa akin. Mali mo, pwedeng i-connect sa LGU ng yan. May natin. Ng Quezon City, di ba? Kasi yun yung kung talaga na parang, para yung mga bata kasi, yung may talent tayo na alam mo yun. Ang gusto ko talaga na pag makita ng chance, ako na mismo magdadala sa school. Di ba? Kasi may connection tayo sa school. Kasi yun yung yung mga iba na hindi na isip. Nakita ko maraming mga galing din na hindi nabibigyan ng chance. So yun yung parang pinaka-goal. Yun yung plano ko na parang mas magaling ka. Daling kita. Yan yung pinaka-goal. At least parang pag nag-PBA ito, produkto ni Mark Baroka Academy. Dali natin yan doon. Ginawa namin parang may Cebu, Ormoc, may Tacloban, iba-iba doon sa Visayas. May championship doon. So paparamihin mo talaga siya, bro. So yun yung parang goal ko talaga. So ngayon dito muna ako tapos lipat kami from nag-Visayas na kami. So from Luzon, tapos punta kami Mindanao naman.
Mga huling ano bro, may mga gusto kong pasalamatan bro, syempre. Siyempre, pasalamat sa Panginoon na alam mo yung binigyan tayo ng ganitong career. Sobrang blessed na career natin na seek mo natin yung kingdom of God lagi. Yan sa ginagawa. Ay, pasalamat. So yun yung sekreto dyan eh. Siyempre, marami tayong pinagdaanan na nalagpasan natin dahil sa Kanya, di ba? So, pasalamat tayo kay RSA, kay Boss Al, nandito sa lagi. Boss Al, sobra. Yung nabibigay sa atin ng ano tayo ngayon, ano tayo, pinapakain yung pamilya natin, siyempre, salamat din sa kanila. Tapos siyempre, yung mga surrounding na kaibigan, ito, mga kaibigan natin, salamat tayo. Hindi lang circle of friends natin na makatulong sa pamilya natin. Yan yung marami kasi brong pagsubok eh. Kailangan matibay din yung foundation mo, yung support system mo eh. Na alam mo makakatulong sa iyo na pagdating time na may problema ka, pwede mo sila puntahan, pwede mo silang kausapin. Siyempre kailangan natin 'yan eh. Hindi natin pwede soluhin yung problema ng pamilya kasi hirap. Baka sabog tayo. So makukulong ka eh. So doon tayo nagpasalamat tayo sa mga kaibigan kasi doon makita mo sino yung tunay na kaibigan. Totoo bro. So doon yun nga i-advise sa mga batang player na alam yun. Surround yung life mo ng people na kung may asawa, may couple kayo. Mag-ano sa'yo, mag-aangat sa'yo bro, or maganda yung effect sa'yo, yung good vibes. Good vibes. Yan yung sekreto talaga. Sekreto ng isang Mark Barroca. Narinig nyo na yung mga kwento mula sa mundo ng mga halimaw featuring Mark Barroca. Mundo ng mga halimaw.